po ngayon ay magtatap overhaul ng Yamaha SA150. Medyo marami siyang accessories. Ayan po, tinanggal muna natin bago natin simulan ng trabaho. Ayan, meron siyang compact horn, mga mini driving lights. Ayan po, tinanggal po natin. At ayan, tinanggal na po natin yung spark plug. Tinanggal na rin po natin yung tambucho. Tappet cover. Yung cover po ng cam gear, ayan, tinanggal na rin po natin. Bago po tayo magkalas, tinignan po muna natin kung nakatap po yung kanyang magneto. Ayan po ang top marker. At ganun din po sa cam gear. So ayan po ang posisyon niya. Yan po yung posisyon niya bago natin kinalas. Nakatap din po siya. So lahat chine-check natin para sigurado. Dapat gumagalaw din po yung mga bakbula. Ayan po. Ang trabaho natin dito ay magpapalit po tayo ng valve seal and piston ring. At maghahasa rin po tayo ng bakbula. So ayan po, kinakalas na po natin lahat. Medyo loose compression na po itong motor na to, kaya magpapalit po tayo ng piston ring at maghahasa ng bakbula. Ayan, kinontra po natin sa magneto para madaling pihitin yung tornilyo ng cam gear. Ayan, maluwag na. Okay, tinanggal na po natin ang cam gear. Itali ang timing chain para hindi mahulog. Tanggalin ang dalawang 6mm Allen bolt sa gilid ng cylinder head. Tanggalin ang 4 na tornilyo sa cylinder head, size 8mm. Pwede nang tanggalin ang cylinder head. Kasunod na tanggalin ang cylinder block. Tiktikin yung matigas at makapal na carbon para madaling linisin. Gabi na po tayo nagsimula ng trabaho dito sa motor na to. Nilinis na lang po natin yung ibang mga parts para kinabukasan po, konting trabaho na lang po ang gagawin natin. Tanggalin ang dalawang 5mm Allen bolt na tornilyo. Ito yung lock ng rocker arm at camshaft. Itagilid ang cylinder head para madaling matanggal ang camshaft at rocker arm. Maglagay ng basahan at ikalso sa bakbula. Gumamit ng socket o tubo para ipantanggal ng lock. Ganyan lang po kung paano tanggalin ang lock ng bakbula. Kung paano tanggalin yung una, pareho lang ng diskarte sa pangalawa. Ingatan yung mga lock ng bakbula. 4 pieces yan, baka mawala. Tanggalin ang lumang valve seal. Linisin ang bakbula bago hasain.
madaming carbon sa barbula at valve seat. Ito ang dahilan ng loose compression. Yan po yung barbula. Yan naman po yung valve seat. Ayan po, marami po siyang carbon. Maglagay ng grinding compound sa barbula. Ito ang ginagamit kapag naghahasa. Hasain ang barbula hanggang mawala ang carbon na nagiging dahilan ng loose compression. Malinis na, wala ng carbon. Kahit yung valve seat, kitang-kita na, hayun po, nagkaroon na siya ng puting guhit, wala na pong carbon. Hasain din yung pangalawang barbula. Hugasang mabuti ang cylinder head pagkatapos maghasa ng barbula dahil nakakasira ng makina ang grinding compound kapag ito ay napunta sa loob ng makina. Tandaan mabuti yung mga parts na tinanggal sa cylinder head para madali nating ito maibalik sa oras na bubuuin na natin yung makina. Ilagay ang valve seal. Okay, panoorin mabuti yung part na to kung paano ikabit ang barbula, yung lock. Yan, magtiwala ka lang sa sarili mo, kayang-kaya mo yan. Panoorin mo lang mabuti yung video. Yan, kinabit ang spring, ilalagay yung lock. Ayan lang po. Ayan po yung lock, dalawa po yan. Lagyan ng plastic at itulak pababa para kumapit yung lock. So dyan po, kitang-kita nakalapat na yung dalawang lock. Dapat ganyan po yun sigurado kasi hindi pwedeng hindi magkapantay yan. Ganyan po ang pagkakabit ng lock. Yung basahan sa ilalim, kailangan nakakalusong mabuti yun para hindi bumaba yung barbula. Kasi itutulak po yan pababa nung ayan, nung may plastic, itutulak yung pababa. Pag walang basahan sa ilalim, gagalaw yung barbula. Okay, ikabit na natin yung camshaft. Ayan po. Kasunod yung rocker arm. Ayan, dalawa po yan. Ilagay ang lock ng camshaft at rocker arm. Maglagay ng basahan para siguradong walang malalaglag na kahit anong bagay sa loob ng makina. Tanggalin ang lock ng piston para matanggal ang pin. Bago ikabit ang piston ring, dapat munang sukatin kung sakto ang clearance. Ayan, kitang-kita ko na ang liit ng clearance. Ayan, halos kabuhok lang. Ganyan po dapat ang clearance. Bago ikabit ang piston ring, dapat alam kung paano ang tamang posisyon. Okay, dapat ayan po, nakaharap po pataas yung mga magkabilang dulo. Pataas po ang harap. Ayan, nakaturo siya pataas. Okay, kinabit na natin yung oil ring. Ayan po. Yung magkabilang dulo po niyan, ayan, dyan po siya nakapwesto. So, ganyan po ang posisyon.
position yan. Okay. Yung kasunod po, doon naman sa kabila. Ayan, magkabilang dulo sila. Hindi po pwedeng magkatapat-tapat yan dahil magsisimula pong umusok ang motor pag ganun. Kailangan hindi sila magkakatapat. Ayan po, dyan naman po yung compression ring. Oil ring po yung una natin kinabit kanina. Ayan, compression ring. Sa kabilang dulo naman yung isa. Ayan. So, ayan po, nakakabit na. Dyan yung kabilang dulo ng oil ring. Sa kabilang dulo naman yung isa. Compression ring, ayan po. Ayan, magkakasalungat po silang lahat. Ilagay ang piston pin. Ayan po. At ikabit ang lock. Itulak yung pin. Ayan po, itulak po yung pin para sigurado tayong kapit na kapit yung lock. Ayan, kabilaan yan. Itutulak mo yung pin. Okay, nilagay na po natin yung gasket. Okay, kasunod, ikinabit na po natin yung cylinder block. Dahan-dahan lang po sa pagkakabit. Ayan, kahit hindi mo na madaliin masyado yan para siguradong hindi maipit yung mga piston ring. Ingat lang sa pagkakabit. Ayan, dapat po top 10 yung ating piston. Ayan po, nakataas siya, nakasagad siya pataas. Yan po yung top 10 ng piston. Nilagay na po natin yung timing guide. Yung gasket ng cylinder head po, ayan, nilagay na rin po natin. At kasunod natin ikinabit yung cylinder head. Paalala lang po, pagkatapos ikabit lahat ng tornilyo, unang higpitan yung 4 na 8mm bolt. Pagkatapos po yung 6mm bolt na nasa gilid, yun po yung huling higpitan. Yan po yung top marker ng magneto. Bago ikabit ang cam gear, dapat nakatap yan. At naikabit na po natin yung cam gear, siguraduhin po natin mahigpit. Okay, yan naman po yung top marker ng cam gear. Ayan, ganyan po ang posisyon niya. Napakahalaga po ng timing sa ating mga motor, kaya dapat siguraduhin natin yan. Ayan po yung top marker ng magneto. At ayan naman po yung top marker ng cam gear. So dapat pareha silang naka-timing at the same time. Okay, dahil sigurado na po tayo sa timing, kinabit na po natin yung timing chain tensioner. Nag-adjust na rin po tayo ng valve clearance. Yan po yung intake. Ang sukat ng ating valve clearance po, ayan po, pinakita po natin sa litrato. Yan po yung filler gauge. Ganun din po sa exhaust, nag-adjust din po tayo. At ipakikita rin po natin yung litrato ng filler gauge na ginamit natin, para hindi po tayo magkamali. Ayan po. Yan po yung exhaust. Okay, kinabit na po natin yung tappet cover. Pati yung cover ng cam gear.